So, good day mga ka-farmer. So nandito tayo ngayon sa aming righteous cabin. So yung ating ginagawa ngayon is chicken coop, no, para dun sa ating free run area. So mapansin nyo, ito yung aming gamit na gagawin naming sahig ng chicken coop. So yung design namin is magkakaroon siya ng paitlugan. So parang it divided to 4 yung bawat side. And then yun, meron tayong pinto dito, yung pinaka-pinto, main door niya, para just in case may kailangan tayong ayusin, no? At maglalagay din tayo sa pinto ng maliit na pinto din, para yung mga manok lang yung makakapasok at saka yung mga pabo. Kasi kahalubilo nila yung mga kambing. Just in case kung may makapasok man na kambing, mga bisiro lang yun. And then, dun sa back, magkakaroon naman siya ng parang lagayan din ng itlog, no? After natin makuha yung mga itlog na gumulong dun sa natin paitlugan, kasi baka sa sobrang busy natin biglang mapuno, maabot na rin ng mga manok. Kumbaga ma-curious sila, tutukayin nila yung itlog, babasag. So meron tayong lagayan para yung kumbaga hindi tayo yung pupunta pa ng malayo para madala agad yung itlog na kakaunti pa lang. At least may lagayan tayo ng mga tray ng itlog. So yun yung ating project ngayon, no? And then pakita ko sa inyo naman yung ginagawa namin project din, yung ating pond, no? So yung pond naman natin is for crayfish and tilapia, yung ating aalagaan. At the same time, mapansin niyo yung aming cabin na hindi pa rin siya tapos. So i-extension, meron lang kaming inuna na mas importante para tuloy-tuloy yung ating pagpapagawa, no, ng ating staycation farm. Kasi mas importante yung ating income, no, para meron tayong budget sa pagpapagawa. No, yung looking forward kasi tayo sa ating cabin na mapagawa natin na siya ng matipid, no, sa pamagitan ng solar din natin. I don't know kung anong maging plano pa namin dito. Basta ang masabi ko lang, malagyan namin siya ng backyard chicken farm, no, backyard chicken with turkey, and pwede lagyan ng ducks and geese at quail. So maglalagay tayo ng mga pang layer, tsaka yung fast grower na Cornish cross o 45 days kung tawagin ng mga Pinoy. So yun yung pipilitin natin na pagkasyahin dito. At the same time, meron na tayong azola, may azola pa na tayo, at saka yung target pa natin is makagawa ulit tayo ng BSF library farm. So yung azola pan natin dito is actually hindi siya kumbaga not enough, no, para sa mga alaga. At least magkaroon tayo, mabawasan yung mga expenses natin, no, para sa mga pagkain ng ating mga alagang hayop. So tara at pakita ko sa inyo yung aming pan. Hey mga farmer, nung nakaraan nag-harvest tayo ng kalamansi. So ito yung mga kalamansi namin. Until now, meron pa rin siyang bunga, no? So ayan, inuutay-utay lang namin. So pagka meron kaming kailangan, kuha lang kami dito, no? Kasi meron din kaming cafe, no? Minsan kailangan namin yan, gawa ng mga siomay namin. Then yung mga halaman namin dito na itinanim, na matagal na rin, so na-harvested din namin to kahit pa paano. Then nakakuha na rin kami ng mga pantanim dito na nilagay namin dun sa aming kabilang farm, no? Tapos yung mga mulberry natin, yan malaki na. And then ayun, good news, no, yung ating mulberry, no, bumubunga na. So yan, kita pa sa video, ito yung ating mulberry, bumubunga na, no? So wow, bumubunga na uli siya. So marami kami na harvest dyan nung nakaraan, tapos ngayon bumubunga na uli siya. Ang sipag niya bumunga. Yun, sa totoo lang, yun ang aming target kasi dito sa backyard farm is at least maging sustainable siya kahit papaano, makapagbigay ng income, makapagdagdag, no. The more na makapagdagdag kami ng income, the more na mas umaalwan yung pamumuhay natin, syempre. So we would like to invest, no, parate sa positive na possibility na kumita kami, na kahit paano. So ito mga ka-farmer, yung nakikita ninyo is ito yung aming pond. So yan, ganito siya kataas. Pero yung tubig nito, yung level ng tubig nito, abot lang siguro siya sa mga ganito lang, no? Kasi
gawa ng ating mga isda, no? Kapag naglagay na tayo dito, kaya ng crayfish natin, hindi sila makakaalpas o makakatalon, no? Gaya ng mga tilapia. So, first time namin tong gagawin, na hopefully mag-success ito, no? Para marami pa kami bigyan din ng trabaho. No? Hindi lang naman para din sa amin, makatulong din kami sa ibang paraan, no? O sa ibang tao, no? Nabigyan namin ng hanap buhay. Then ito mga ka-farmer, yung aming Azolla pond, no? Yan. So mapansin nyo, ang na-harvest namin dito dati is more than 3 kilos. So mostly 4 kilos siya. 4 kilos a day, no? Kapag maganda yung harvest natin o yung possible natin ng pagpaparami ng Azolla. So yun yung naging benefits namin dito. So kapag medyo mahina yung nakukuha niyang nutrients, every other day o minsan every 2 days yung harvesting time namin dito. So at least makabigay tulong pa rin siya dito sa aming backyard farm. Ayan mga ka-farmer, yung aming ginagawang pond is yan, mayroon kami setup ng chamber, no, ng namin biofilter. So it is include yung ating tinatawag na bacteria, yung the first chamber, no, which is yung first chamber namin meron siyang drainage system, no, para dun sa sludge, no. And then yung second chamber, doon naman natin ilalagay yung ating charcoal for yung sa mga odor natin na mababaho, ma-filterize siya, no, yung katulad na ammonia, no. So mas mababawasan siya yung dumi o yung into good bacteria, ma-eliminate natin yon. So meron tayong tinatawag na chamber 1 natin at saka yung chamber 2, which is yung mechanical 1 and 2, no. And the last is yung ating clean water, no. Then yung clean water natin is magkakaroon pa rin siya ng tinatawag natin yung wetland, no, kung tawagin. So mostly kasi ito yung ginagawa sa mga swim pond, pero ito atin ni mini wetland tayo para dun sa ating falls na susunod. Kumbaga galing sa clean water na is mas ma-filterize pa rin siya pagdating dun sa may falls, no, na PVC natin na magbibigay ng parang refilling ng tubig ulit pabalik dun sa pond. And then ito mga farmer, yung aming pansamantalang chicken coop namin. So yung mga breeding pen namin, at ito yung aming breeder ng Black Astrolorp at Jersey Giant. So soon ma-separate ko sila lahat na meron silang tinatawag na free run area nila. So ito nga yung ginagawa naming chicken coop o chicken house para dun sa free run area ng mga Black Astrolorp, kasi priority namin ang Black Astrolorp dahil sa egg nila. And yung Jersey Giant natin is for tourist attraction namin dito sa cabin na gagawa namin, no, which is yung itong katabi ng pond namin. So yun, marami nagtatanong saan ba yung aming source, no, ng aming pagpapakain ng hayop, no. Yan, medyo mahangin lang dito, no. Yung aming binibigyan ng pagkain ng hayop sa mga kambing is malapit lang din kasi dito yung aming kinukuhanan. So tara, pakita ko. Ayan mga farmer, yung aming kinukuhayan, no. So meron kaming katabi dito na bakante lote na madalas dito kami nangungumpay. So ayun, so hindi naman amin pero nakapangumpay kami. So pero nagsusumikap pa rin kami magtanim, no. Kaya sabi magtanim ay di biro. So dahil nag-start pa lang kami halos, so yung aming mga source is hindi pa siya ready. So ito mga farmer, yung aming free run area o free range area namin para sa aming mga kambing. So makikita nyo, so ayan, ewan ko lang kung natatanaw nyo, yung aming goat house, no, nandoon banda. So ito yung kanilang free run area nila na ginagala nila. Ayan, mapapansin nyo, dyan lang yung ating ibang mga kambing. Yung iba nagagala doon sa part doon sa may bandang likod. Medyo hindi siya kita kasi medyo yung lupa pa slope na pababa. So mostly ito naman ay patag, halos yung kapatagan siya. Hindi naman siya yung talagang meron lang konting downhills yung niya.
korte ng lupa. No? Pero hindi siya yung bangin. Mga konti lang. Kaya hindi lang siya kita dito sa view. So, yun yung kumbaga, nagiging opportunity para sa amin mag-alaga ng hayop. And yung eagerness namin na mag-alaga ng hayop is, ayun, kaya malakas yung loob namin. Magandang mag-alaga dahil resourceful yung kahit pa paano yung aming lugar. And then, yun nga, nagsusumikap din kami na makabili ng property din na ginagawa namin, tinataniman namin para hindi naman kami kawawa, no, sa pag-alaga ng hayop. Tsaka yung expenses kasi natin napupunta na lamang sa pagbili ng commercial feeds kapag hindi tayo nagtatanim ng pagkain, no, para sa mga hayop natin. Lalo na mga kambing, malalakas kumain yan. Kaya kailangan ginagawa namin, may time sila na meron silang makagala sila. And then, meron din kami time na nagbibili kami ng feeds, no? Especially pagka umaga bago sila lumarga. Kasi yung time kasi ng pagpapagala namin sa kanila is mostly is 9 to 10 a.m. Ito kasi yung talagang damo, hindi na siya basa, no, naarawan na siya ng maganda. Para hindi rin sila makaiwas ng kumbaga makaiwas sa bulat din, no, para sa kanila, o yung iwas din sakit, no. And then pagdating ng hapon, ayun, may mga kumpay naman na kinukumpayan namin. So hangga't maaari, hindi kami nag-spend ng sa commercial feeds para mas malaki yung mapupunta sa bulsa. So yan mga farmer, no, yung ating ibang mga kambing, ayan, busy sila mga Indian, no. So pakita ko sa inyo yung iba, nandito lang sila. Ayan. So hold ko yung camera, wait lang. So, ayan. So meron kasi akong gamit na remote, no, para sa natin. So yung camera natin is sinusundan tayo kung nasan tayo, and then yung tripod natin, no, para madaling set up, no. Yan, punta tayo dun sa goat house natin. So ito yung aking mic. So meron akong mic sa likod, so just in case na hindi ko mapansin na ayun na lobat na, so may backup, marinig pa rin yung ating boses. So ayun mga farmer, yung isa naming natikha dito na property na ngayon nagbabudget pa tayo para makapagpagawa tayo kahit paano dito ng ating manukan, and then yung taniman din natin. Wow! Kasi itong lagyan ng sola. So ito yung aming gate, no? So hindi siya automatic so wala pa ako nilalagay na motor dito. Wala ng hangin kaya siya nag-slide. Yan, ganun siya kadaling i-slide. Yan, i-slide siya. So baka magulat kayo, wow, wala pa ka-high-tech naman, no? Hindi. Wala ng hangin. Ito, nilagyan ko lang to ng harang para hindi siya ng hangin. Lakas kasi ng hangin talaga dito. So yung camera ko nagalaw, oh. So ayan, ito yung aming isang natikha, no. So dahil lang yan sa pag-aalaga ng hayop, at then yung aming negosyo. So syempre, once na mayroon kang business, huwag kang tumigil doon, dahil yung isang business mo is dapat may susuporta din dyan na isa pang business. Mas maganda, mas marami, para mas okay, no. Marami kang marami kang alas kung tawagin, no, para anytime, anywhere, kung mahina yung negosyo mo, yung doon ka naman babawi sa iba. So ito mga farmer, yung mother ko kasi nagtatanim siya ngayon. Sabi ko, sige, taniman nyo muna hanggat di ko pa naman siya ginagamit. Kasi hindi ko pa siya pwedeng gamitin. Malilit pa yung mga tinanim kong madre de agua. Parang doon sa kabila, sa cabin, malilit pa rin yung tanim namin doon. Kaya hindi ko pa siya pinagagalaan ng mga manok. So, ayun, nire-ready pa namin para pag medyo mas mataas-taas na yung tanim namin, saka ko siya ipofocus na ipagawa para mapagalaan na rin siya ng mga alaga nating hayop. So ito mga ka-farmer, ang aming yung iba kong mga natanim na dito, yung saging. Yan, magkaibang breed siya ng saging. So yung isa saba, yung isa yata yung
yung ano ba tawag doon, mahabang saging. No. Yun lang yung ano namin dito is yun, naglagay din ng mga lemongrass, yung salay, madre de agua, tapos may tanim din kami mga ipil-ipil na yun nga, mga lisibol pa lang siya maliliit. Meron lang ako dito ng dati na unang naitanim, yung ipil-ipil o Elena kung tawagin. Ito medyo malaki-laki na siya kasi na ano ko lang siya, kumbaga sibol na siya na binunot ko lang. So, binungkal ko lang. Ngayon, malaki na siya. Kaya nauna siya lumaki. Ngayon, yung iba namin kami, gusto pumasok ko. Kasi, sarado yung gate. Pinalabas kasi yung ibang mga kambing is yung iba nasa loob. Kasi yung iba, mga bisiro pa. Ayan. So, yan, mga farmer, yung aming ibang mga hayop. Yan. Kambing yun, yung aming bahay ng kambing. Yun, nasunod sa akin ibang mga manok. So, yan yung mga black astronef namin na going to RTL na. Yan, soon, no? Akala nila magpapatuka ako. Pero di ako magpapatuka. Yan, nag-tour lang ako ng vlog natin, no? Para may pambili tayo ng patuka sa inyo. Ayan, no? So, mga farmer, ayan, may free run area din kami dito. Gagawa din kami ng aming farmhouse. So, yung airpods ko ang may-ari nito. So, sa airpods, syempre since na anak naman niya ako, nakikigamit ako ng lote niya. So, yung sa akin, yung katabi nito, katabi din naman. So, dapat ibebenta ko yung property na yon. So, since na naging katabi ko yung aking father, dahil bumili din siya ng property, sakto, no? So, hindi ko na binenta yung property na yon. Mas useful, no? Kapag yung balak nila kasi dito na tumira, no? So, ayun, meron maganda dito is katabi ko sila, tapos napakinabangan ko pa ng naayos. Kasi, yun nga, problema ako sa pagalaan ng mga hayop, no, gaya ng manok at saka mapako. So si father ko yung naging sagot, no, naging solution sa aking problemang matagal na. Karamihan yan din naman yung problema ng o yung goal ng mga naghahayupan, no, magkaroon talaga ng magandang pagalaan ng hayop. Kasi the more na meron kang pagalaan is mas healthy sila, mas matipid ka, mas makapal ang bulsa. Ito mga farmer, yan, mga nag-aabang na yung mga alaga naming hayop. So yung iba pinapasok na ng aking uncle. So yung uncle ko yung nakatoka dito sa house namin. So siya yung naglilista o nagre-record ng mga buntis na, kailan napakastaan. So yung possibilities na kailan sila mga anak. So mostly kasi ang kambing is nag-start sila ng 150 days, no, bago sila ng kanilang panganganak. So ayun, para madali na malaman kung sila ba'y mga anak o hindi. Mostly hindi naman saktong 150 days sila nanganganak. Merong sa record nagkakaroon ng 155 days. Kaya bibilang yan ng ang iba is 150 to 155 days. So, hindi ko alam kung bakit gano'n. So, wala akong alam tungkol doon. So, yun lang yung na-experience din ng iba. At yun din ang sinasabi sa kay Google, no. And then yung mga yun nga, sabi din ng iba. So, sa experience namin, nakaranas kami ng iba 152 days, ganyan. 150 days sakto. Ayun. And ayun, mapapansin nyo, ito yung pabo namin. Yan, o. Lagi siyang galit sa akin, eh. Oo. So, hindi siya galit dun sa uncle namin kasi siya yung nagpapatoka kalimitan. Eh. Ako kasi busy sa pag-edit ng mga binablog natin sa mga ibang project natin na ginagawa. So, ayan. Dati, kami nito eh, parts kami nito eh. Ngayon, naaway ako. Hello, kamusta ka na ba, ha? Kapakita ko sa inyo yung pabo namin. Yan, ang laki niya. Bigat, Nung tinimbang namin yan, last, parang umabot na siya ng 25 kilos.
yung kaya pala yung parents niya, yung record is parang umabot yata ng 28 kilos noon. Then yung iba nakapagtala ng 30 kilos. Imagine that, yung broad-breasted turkey, ganun siya kabigat. Maganda sa kanya, fast grower. Pwede na 3 months, pwede mo na siyang karnihin. Especially, yung pag mga native na kambing, halos kasi bigat lang niya. Yan, nandito tayo sa aming goat house. So, yan. So, nandito yung mga iniaakyat na, pinapasok na ng uncle ko. And, iba, malapit na rin silang, mga anak. Ang schedule nila by April, kasi iba dito, mga napakastan, November 20 and above. Yung iba. So, ayan, meron tayo dito mga quality purebred, no? So, yung mga tinatawag nilang purebred. So, kasi pag purebred kasi, especially pag babae, so F4 pataas is tinatawag nilang purebred. Based yan sa American Livestock ng goat, no, ng American Goat Association. Yun, ang tala nila, yun, F4 pataas ng babae. Pag lalaki, ang purebred na ma-consider nila is F5. No, kasi yun, percentage ng blood nila is nasa 95% yata. So, kung di ako nagkakamali. Yun. So, kung gusto niyo medyo mataas na yung talagang quality ng kambing, is magbe-base kayo sa F5 pataas. So, yung masasabi ko sa experience namin, yung halos pumapares na yung size sa full blood. Nag-range siya ng F14 talaga. Imagine that. Magbe-breed ka ng kambing para lang ma-achieve mo yung full blood size. No? Magiging kaparehas halos is F14. So, ibig sabihin, it's march siya sa 14 years. No, yan, dadali ng kambing yung aming tripod. 14 years yon. So, napakatagal nun. So, kung mag-i-invest ka sa pagkakambing na gusto mong ma-achieve agad yung ganun size, bumili ka na lang ng full blood, no, kaysa so yung gumagawa lang nun is part yun ng pagsisimula ng nagkakambing. Pero para kasi sa akin, yung pagkakambing kasi hindi kami focus masyado sa full blood lang. So meron kaming hybrid o yung mga purebred, and then meron din kaming full blood. Kasi full blood ginagamit namin pang breeding purposes para ma-upgrade namin yung sizes ng mga native na kambing o mga purebred na kambing. Then yung mga purebred purebred o hybrid, sila yung mga kalimitan na mabilis ibenta, no, na binibenta namin as per kilo o yung mga nagsisimula pa lamang. So mostly kaya nga magandang mag-alaga ng kambing is kung may budget ka ng kahit papaano is magsimula ka na ng hybrid. Kung wala talaga is native talaga. Pero kung ikaw ay talagang may budget, no, na malaki at kaya mo talagang pumili ng full blood, why not kung bumili ka ng full blood? Then kahit bumili ka na lang ng mga hybrid na gagamitin mo, yung mga halimbawa bumili ka ng full blood na Barako, gagamitin mo kasi mahal din na magpa-stud. Ang pa-stud dito sa amin sa lugar namin, kalimitan 500 pataas, may 1,000, may 1,500, depende sa full blood, no, full blood line o yung mga kulay din ng kambing. At ganun din yung mga nag-aalaga na nagsisimula pa lang na budget is nakabili sila ng full blood na Barako, bibili na lang sila ng mga hybrid, no, o ng purebred na mga dumalaga. So yun naman yung kanilang gagamitin, no, para sila ay makapagparami agad ng kasi kung bibili ka ng full blood, medyo malaking tawag dito, malaking puhunan din. So pag babae kasi na full blood, kalimitan mas mahal mas mahal siya, no. Then yung mga Barako kasi, imagine that, ang Barako ngayon na full blood, nag-range siya ng 120,000, no, yung pwede mo nang magamit. And then yung iba nga pagka sa mga kilalang breeder, so maabot ng 200,000 yung benta nila. So yung iba magbebenta mas bata pa, abot siya ng mga 60,000 lang, no, yung range ng full blood price. Pero unlike sa mga hybrid o purebred, makakabili ka dyan ng mga halagang
50,000 pababa. No, depende 'yon sa quality ng purebred na kambing na mabibili mo. So ito mga ka-farmer, yung aming isa sa mga quality na kambing namin. So yan. Oh, painted lang yung kulay niya. So full blood yung aming pinaka-stand nito. Full blood sa full blood. Yan, ganito kalaki. So kasi yung mother niya is red hen. So standard red bower. Tapos yung tatay niya is black dappled. Kaya ganito yung naging itsura niya. So naging painted black. So tip ko lang, no, sa mga nag-aalaga ng bower, ito lang yung na-discover ko. Sabi din ng isa siyang doctor, no, sa Africa. So yung pagpili ng tamang linyada o tamang selection ng isang bower is kalimitan yung mas mataas ang lahi ng pagka-bower niya is dito makikita sa puwitan niya. Yan dito. Dark. Kalimitan ng dark ng puwitan ng puwerta ng kambing na bower line is yung mas mataas ang lahi ng pagka-bower. Kaya mapapansin nyo, sila yung medyo malalaki yung sizes. Halimbawa, nag-breed kayo ng purebred, mapapansin nyo, merong magkapatid, yung isa dark ang size ng puwitan, siya yung mas malaki compared dun sa isa na hindi naman siya dark, pero malaki din siya. So ang kaibahan lang is hindi siya dark, pero yun ang kalimitan na hindi dark is yun yung mas maliit yung size ng napalahi ng kambing, no, sa purebred. So yun yung mga isa sa natutunan ko sa doktor na yon sa Africa. Breeder din siya ng kambing. So imagine that. Sila kasi yung nakakaalam talaga ng totoong lahi ng bower. No? So dumating lang yung tinatawag natin na yung standard, no, about sa bower. Yung ginagamit natin is yung American standard. No, which is sa American standard kasi meron silang tinatawag na pagpili din, no, sa standard basis ng pagpili ng bower line, no, sa purebred o sa full blood. Yung napapansin din namin pagka nag-hybrid kami ng mga kambing is nakikita namin pagka mga full blood, no, kaiba nila sa hybrid. Full blood pa lang, no, imagine mo meron ka mga native is 5 months old na, pero yung full blood mo is 1 month old pa lang. No, pagdating niya ng mga 2 months old, halos pang-abot na yung size niya sa 5 months old na native. Yung mga hybrid naman, depende sa pagka-hybrid yung maabutan niya. Pero yun lang ang kaibahan ng mga full blood. Talagang sila yung mga lahi na talagang malalaki. So ito mga ka-farmer, yung aming isa sa mga quality purebred, no. So red dewy buntis kung tawagin namin. So bakit red dewy buntis? So buntis na kasi siya. Magti 3 months na siyang buntis, by April na mga anak siya. So para kung mako-considered siya as pag nanganak na siya, syempre tatawagin na siyang big mama. So nakailang sali na rin kasi itong noong aming purebred line na to, na purebred bower nito. Ngayon, pinakastaan namin siya sa red dappled. So considered na maaaring makapagpalabas kami ng purebred quality na tinatawag nitong red dappled. Ayan mga farmer, yung iba namin mga kambing yan, nasa labas lang. Okay, kasi yung problem din namin dito is kulang pa yung aming pabahay sa mga kambing namin. So we need to extend, no. Siyempre, consider din yung budget din, no, sa pagpapagawa. Kaya kailangan makabenta ulit tayo para may papagawa tayo ng ating bahay ng kambing. Ayun, saan sila tumitigil kapag umulan, no? So dahil meron naman tayong space na sa gitna na wala namang, syempre dahil kinukulong ngayon, meron silang kanya-kanyang kwarto. So yung mga kambing natin pag umulan, doon lang sila sa gitna.
So, yun, hindi natin maiwasan na ganun yung setup muna nila for the meantime. Kasi, nag-aantay pa tayo ng budget, no, para ma-extend yung ating bahay ng kambing. So, we plan na, yun, din kami mag-extend. So, nagiging parang pa-L siya. No, yun yung target namin o goal namin, no, sa aming kambingan. So, ayun lang mga ka-farmer ang ating tour muna sa inyo. So, yun yung naipakita ko sa inyo is yun yung mga hanap buhay ko dito. Naman sa ating channel, so yung Righteous sa backyard. Yan. Hello! Mabait to eh. So, yan. Yung ating Dewey. No? So, hopefully now, may breed natin din to sa full blood. I-upgrade natin yung ating mga purebred Boer line. So yun mga farmer, dun muna tayo natatapos. At ito nga pala ang Righteous sa backyard.